dati tamo pong pastora, dati ako lang malanggo. Tinagay po, pero mas malanggo yung pong yan dati. Tinagay po na anong kakanano. Iwan bautis na poses po lang palilang. Kaya po ako pong duro. Pero yan, tinagay na kakanano. Yung kaya po kalong pamangan, nung sa kita po kaya natin, 5 pinggan na natin balobo. Bala kong oras ito na. Di mo, magagusan yan. O na, 5 nasing balobo, ating ulam, ito ang ilong manok. Diyan pala sexy yan mo. O ngayon, ilakbang na. Diyan ko kumakain ka. Ilakbang na po ngayon, ilakbang mayaman. Kanya ang pili na kayo natin. Ikit ko po ilakbang na. Kaya pili na kayo po natin, yung mayroong datan, yung palitan kayo. Ilakbang na po rin eh. Hindi ba yun? Pero ngayon, ilakbang na yung mayaman. Salamat po. Kaya tayo ngayon. Kaya na rin walang mga asawa, yung Brother Jerry. Isa diyata na po, hindi kayo katamang puso, ang buong kaisipan. King may sayo na yung Pasko. Ibigay na kayo katamang may libatang Diyos. Hindi kayo katamang Reverend Abilina Dingla. Wala pa tayo pinapagin. Pastora, malaya na kami. Bukod ako yun. Nakapunta ka lang salamat kaya tama sa tinadalit daling kaya katamang puesta. Matagal niya pong masakti niya po dadala ng mensahe kay Pasko. Malaki po nandin, ipakilala ng dapat kayo po. Pastor, yung asawa ko po itang anak bunso po, ang mama nila, kabalo po na sila po ngayon mamanok. Kaya po may pakirot ko ngayon pala yan. Sabi ko, anak ko pong paborit. Sana po magdila ng heaven. Sabi, may kwarta ako. Di ba? Pag sinabi na po magkwarta kayo, magdila ng heaven. Di ba? Magdila ng haircut. Tanggapin po, namin ka, tatanggi. Nalita mo, may panuwa ng tao. Maya pagdini po, kaya katamangan. Magandang gabi po sa ating lahat. Meron po mga Tagalog dito ba? Sa pulis po, puro Tagalog, minsan Kapampangan na pala yung sinasabi ko. Kaya pasan. Mabuti na lang at may 2 Kapampangan doon na nakakaintindi. Sabi nga, Auntie Janet naman po pas, paborito mo po din. Sabi nga, magalak tayo dahil ang Pasko ay pagpapala sa atin. Di po ba? Magalak tayo dahil ang Pasko ay pagpapala sa atin. Ang Ebanghelyo na basa ayon kay San Lucas, ito ay tungkol kay Maria at Elizabeth nang si Maria ay magtungo doon sa bahay ni Elizabeth upang siya'y dalawin. At noon, pareho na silang buntis, si Maria at si Elizabeth. Nung makita ni Elizabeth si Maria, sabi nga, ang bata sa kanyang tiyan ay tumalon ng tumalon. Dinuksuyan nga na po rin. Siya ay lumukso sa tuwa. Nagalak dahil dinalaw siya ng ina ng Kristo. Tapos sabi ni Maria, sabi ni Elizabeth kay Maria, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Di ba? May kagalakan dahil mayroong pagpapala. Di po ba? Sino ba yung mga pinagpala? Kung alam natin na ang pinag-confess ni Elizabeth ay si Juan Bautista. Si Juan Bautista, siya ang sumisigaw sa ilang na ang sabi, naghahanda ng daraanan ng Panginoon. Di ba? Fourth runner ni
Jesus. Kaya lang, bakit siya nagalak? Bakit siya lumukso sa tuwa? Samantalang si Juan Bautista, napakahirap ng kanyang dinaanan. Di po ba? Napakahirap ng kanyang dinaanan. Siya'y namatay sa pamamagitan ng pagpugot ng kanyang ulo. Di ba? Ang kinakain niya, kulot, kukyuta, di po ba? Napakahirap ng kanyang dinaanan at ang kanyang role sa pagpapahayag tungkol sa Mesyas na darating. Pero siya'y nagalak. Bakit? Kasi nandoon yung pagtanggap na siya'y kabahagi sa pagpapahayag tungkol sa Kristong ito. Di ba? Nandun yung kagalakan dahil siya'y isa sa ginamit ng Diyos para mahayag ang kanyang kalooban. Si Maria, bakit sinabing siya'y pinagpala sa lahat? Kapag pumipuktot kang dalaga, pinagpala ka. Tanong ko po sa iyo, kung tayo ang magulang at nabuntis ang ating anak na babae, pinagpala ka sa babae. Siguro masakit ng ano yung pupala natin. Diba? Basta bumili sa awas. Wala nga po dalaga. Diba? Si Maria na ikakasal kay Jose, nakatakda pa lang silang ikasal at natagpo ang buntis. Di po ba? Alam niyo po ba, napakapanganib ng magbuntis sa panahon ng mga Hudyo? Dahil kapag ikaw ay isang dalaga at nabuntis, ikaw ay papatayin. At ang pagpatay sa iyo ay napakahirap. Babatuhin ka. Nang babatuhin ng bato, hanggang ikaw ay mamatay. Hindi lang minsanan yun, pinabato ka ng bato. So, ang buhay ni Maria ay nasuon din sa panganib. Isa pa, may tendency hindi siya pakasalan ng kanyang fiancé. Di po ba? Pwede siyang iwanan. Ito ba'y pagpapala na may tuturing sa isang babaeng nakatakda ng ikasal na siya'y magbuntis? Hindi po. Pero bakit sinabi ni Elizabeth, kinalugdan ka ng Diyos? Diba nandoon yun? Kaya siya ay tinawag ng mapala, pinagpala, dahil siya ay kinalugdan ng Diyos. Bakit? Siya ay ginamit ng Diyos para isakatuparan ang kanyang pangako. Kaya kapag tayo ay tinawag ng Diyos, ginamit ng Diyos para sa kanyang mga misyon, para ipahayag ang kanyang kalooban sa ibang tao, matuwa tayo, magalak, sabihin natin, tayo ay pinagpala. Di ba? Minsan nga, ganito, yung mga posisyon sa iglesia, pinagpapasapasahan yan eh. Oh, si Pumboy Ata, hanggang ngayon siya pa yung chairman. Si Ma'am Dani, siya pa yung treasurer. Si Ma'am Bel, siya pa yung financier. Di ba? Mapalad kayo. Dahil hanggang ngayon, ay taglay ninyo ang paglilingkod sa Diyos. Di ba? Kaya kapag halimbawa, pinili ka sa iglesia upang magkaroon ng posisyon, tanggapin mo. Dahil yun ay pagpapala ng Diyos. Di ba? Bibigyan ka niya ng posisyon para sa kanyang ministeryo. Yun ang pagpapala. Kasi sa ating mga tao, kapag sinabing pinagpala, sige po, ano ang iniisip ninyo? Wow, maraming pera yan. Hindi kinakapos yan. Yun ang pinagpala sa atin, di po ba? Maraming ari-arian. Wow, matalino yan. Pinagpala yan, di ba? Matalino. May malakas na pangangatawan. Isang taong tanyag, may posisyon, taong may kapangyarihan. Di ba? Sino ba yung sinasabi natin pinagpala? Hindi ba yung mga taong tinitignan natin na nakakaangat sa kanilang buhay at may pambihirang katangian? Di po ba pinagpala? Isang taong nakakaigit sa maraming bagay. Yun ang pinagpala sa atin. Pero tunay nga bang pagpapala ang mga ito? Totoo, tunay yan. Kasi biyayang galing yan sa Diyos. Pero paano mo ito
nilalarawan na ang mga pagpapalang ito ay higit pang pagpapala sa iyong buhay. Yung magbibigay pa ng higit na pagpapala sa iyong buhay kapag ito ay ginamit natin ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay mga pagpapala. Isang tao, ang tunay na pinagpala ay isang tao na kahit sa mahirap na sitwasyon ng kanyang buhay, kahit ang kanyang buhay ay maharap sa kapahamakan, ay hindi matitinag ang kanyang pananampalataya. Ito ang taong pinagpala. At malugod na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Malugod na naglilingkod sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ito ang taong pinagpala. Di ba sabi ni Maria? Si Maria, tinanggap niya na siya'y pinagpala. Kaya sa kanyang pagtanggap ng mga pagpapala, anong ginawa niya? Siya'y umawit ng papuri sa Diyos. Ang sabi sa verse 46, at sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ako, kanyang abang alipin. Diba? Nilingap. Naramdaman ni Maria kung paano ang Diyos na ito ay binigyan siya ng isang napakahalagang tungkulin o role sa mundong ito. At ang tungkulin ito, kahit na maharap man siya sa panganib, hindi niya alintana dahil alam niya ang Diyos niya ay isang Diyos na makapangyarihan. Sabi nga, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, siya'y banal. Di ba? Siya'y banal, makapangyarihan. Dahil alam ni Maria na ang Diyos na ito ay isang makapangyarihan at banal. Kaya natutuwa siya at nagagala. At ang pagpapala ay kanyang naramdaman. Nararamdaman natin ang mga pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Kung ang mga pagpapala nito ay gamitin natin ayon sa kalooban ng Diyos. Gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Mararamdaman natin na lalo tayong tinataas ng Diyos na ito. Di ba naramdaman ni Maria? Mula sa abang kalagayan, naramdaman niyang itinaas siya ng Diyos. Nararamdaman po ba natin ito? Na tayo tinataas ng Diyos sa bawat bagay na ating ginagawa. Di ba? Kaya nga ang Pasko, napakahalaga ng pagdiriwang ng Pasko. Ito yung pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Dahil, sabi nga, sinindihan natin yung kandila ng pag-ibig. Ito yung pinaka-puso ng Pasko. Diba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ipinagkaloob niya ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo na ating Panginoon, upang ang sino mang maniwala sumampalataya sa Kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Pasko ay nagbabadya ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. So, dapat masaya pag Pasko. Kailan kayo masaya pag Pasko? Siyempre kami masaya, marami kami po. Mga teacher, sabi ko, masaya. Huwag tayong mag-ano. Kasama yun. Kasama yun sa buhay natin. Di po ba? Malungkot pag walang pera. Sabi nga, kumusta ang Pasko mo? Malungkot, malamig. Alakin pa. Bakit mo pinalungkot? Bakit hindi mo pinasaya ang Pasko mo? Nasa sa atin. Kung paano natin pasayahin ang Pasko ito. Kung i-focus lang natin ang ating mga isip sa tunay na diwa ng Pasko, walang Paskong malungkot. Walang Paskong tuyok-tuyok. Di ba? Dahil laging pinasisipol ng Diyos ang kanyang mga biyaya sa ating mga buhay. Gusto ko pong basahin yung
sulat ni Sepanaya. Napakaganda po nito. Isang awit ng kagalakan. Sepanaya chapter 3 verse 14 to 18. Ang sabi niya, umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion, sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso, lungsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh, at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Napakaganda po, no? Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag kang panghihinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. At ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Di ba? Di ba? Dapat matuwa tayo. Kapiling natin ang Diyos. Sabi niya, at ni panaguan niyang Emmanuel, imburi ng sabyan, ng Diyos, kaya rin tayo. So, ang Pasko ay masaya. Ang Pasko ay pagpapala sa mga taong ang pananampalataya ay nakatuon kay Jesucristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Salamat ni mapagpalang mensahe ng Pasko. Pas, kapag tayo po. Thank you so much. Itsuta na po kay Kapabalwan. So, salamat Karingos family, kay Ngandong Aini. Salamat kay Katanong Dano, tagapagsalita. Bukas po, December 23, Dayos family po ng Doong Manulu, Tess Makatulo, Marita Morales, Lynette Duhot, at ikakatama pong Dalo, tagapagsalita, Reverend Samuel Manansala. And December 24 po, Boy Munoz family, kaya Beno po, ni Paul Munoz, Mara Munoz. At ikakatama pong tagapagsalita, ikakatama malugod, Pastor. So, December 24 din po, maganap ikakatamong everybody's birthday. Ano pala po nitang sinabi ng Mandel, impong ibinita mo kaling sobrita mo, nung tinatawid doon. Let's say na po ako, 50 ikabit ko. Pero ikay po rin 50 ikabit. Nepo, pwede po at saka kayo. Mas manyaman po itang lalo kang kakabagye. Bali po, daragod. Nepo, mo po kulang. So, at the same time po, kay December 31, ikakatanong po sa lubong for the year 2025, maganda siya po 6 o'clock, ano pa na naman po nini. Nepo, at sa katalanan po na itong pagkakataon, nakapunta ka salamat, iatang successful Christmas party, ang pong dedication of our function room. So, naging matagumpe po at masaplala ang biyaya ng Dino. Dakal po yung kinatang naging pamangan. So, dakal po salamat ka rin ang gamay kalo. Iginong Diyos yung nang magpala po, hindi katang naging. Ala na po, kapabaluan. Ala na po? Okay po. Natsuta na po kay Panalangin Pastor. At yan na kayo pong dugo at manalangin. Alakatawa po. Kaya aming banal ng Diyos, salamat.
King mensahe ng Pasko, hindi mo kailangan ni Benny. Kaya pinalingan ako ng ginamit. Reverend Abilidad din lang. Paglasa na pagpapalang ko ng Diyos kay kaya hindi mula lang yan hindi mo nanuwag kaya kami kabilan kay kaya kananan maging pagte-pagte ka makakalulo katanta mo na o medyo matas pa niya kaya na ating upaya lalong-lalo na kay manukulang hindi ang gobyerno at ang tingin na hindi ang barangay na magsaysay hindi ang inawas at pinili maniyawan hindi ang iglesia kalupatan hindi ang church council di gana-ganang gagalo maging organista at aliwa pa di kayo babaynan di kayo lalakinan di nga kaya naman anak ang mga laki kaya o Diyos banal ng pagpapala uling na banal ng pagpapala o Diyos kaya ang bigil so paano kami imot inating pagsasabi at mga pamikakaludo kaluban na o Diyos kandila ng agpento ngayon aldo o baby lugod siya uling Diyos kang malugod kaya ang bigil salamat mong takal-takal ikong malugod baby kaya ang panalangin ina Banal Espiritu Santo nawa patuloy ang magkarin imbalang merong puso at kaisipan ba na yung pagpapalang kaya ang pananaman indiwan ng Pasko iti kaya ang iyang isulong habang ikan magiging kami kaya itong pagkatiwala kaya kami manuwanan mo lang kayo anak manuwanan mo kaya ang reverend sabi nito nila kaya nagiging malulas na ako ika kailangan na kung isa ng panganay nagkala ng puso kaya manuyan ang po apo ano maning pala ng pagyan napakita dahil kayo ng pamilya gawang mo maging matamping pagpapalaw Diyos may di matamping ang uling at yung kami pa kanyang panunganan pagpapalaw mo naman ang Diyos yung matas diri hindi kami kasalbatayan at hindi mo kaya kami bilang anak mo ibig naman ang Diyos kasalbatayan mo hindi katiwala mo kaya kami pati pero hindi malugod hindi kami ng kero hingga ng klabo balo man ipopapala mo pagkalumang kami kaya masaya ulit gagamitan mo para kung hindi gagamitan mo pagpapala natin kaya kami kasalbatayan pagi kami good example o kami kaparang ng tao at lalo mo kayo kitin sa tao Diyos kaya matutula ka uling ipagpapalang hindi kaya nalamuan pinapang nagsulok ni kaya ang iglesia doon yung makayupit siya dahil kaya ang puso at isipan mababasa ang Biblia dahil kaya kami kaparang tao
Diyan ang ipag-isang lumapit kayo ako maliwala. Salamat po, ipagparang, pasibayo, ala kami abalik kayo, maliway ko po yung kapasalamatan. Hingga ng Jesus, ang kaya kami tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po ang kapulungan. Halos kay pananayin, aduan tayo kalaming gino. Gawa na kata mapagpasalamat ng nakalang paalulo. Isadya na kata, hingkaya panyatang. Ipagkalunta na ngayon, hingkaya natamang ibaldyan. At sarili, bala tupad, hingkaya parasan. Gawa na ang pananayin. Para kataan po.
Pupurihan ka ng Diyos at pasalamatan. King pitong binging na gibayan mo kami, king tira kong pamanyan ko. Kaya meron na, O Diyos, dinig ka namin. Dapat makapatal king kasalpatayanan, king kaya mo ng iyo. King pumaypayan Diyos sa panuanan mo. Ipagkal mo yung pagpapalat na nagpas kong kakabalo at mababang pepakit mo para ikaw mo. Uling sinabi mo, hindi naman yung ibababala yung karelang sarili, hindi itatas mo lang. Hindi namang itatas na o Diyos yung karelang sarili, hindi ibababa mo lang. Nawa, hindi kaya katanak, at sumini, ang timurin din na hindi ka lang yung yabi-yabi, hindi karelang panandaman. Nung makalaro kang pinili mo yung mababang kabinet, nawa, ikawin mo naman. Kaya kami maging mapagmatas, kaya ka lupang may tao. Kung mapagmatas kami ng Diyos, maging mapagmatas kami na magkira. Salamat kira mo iyo, yabilig, kira mo panalangin, kira mo pingali, galing dito ay masabing pa ng ating puso. Yan pong itatang Francisco Babiano, lukuban na yung ikirang kanalig, galing. Iba'y tulog mo di magaling na Dr. Rogers. Then ang ating kagalingan, ang inibatan kaya kayo. Baka ni Tao Diyos, masaluso ng tanaman. Yung pagkasan ng kagalingan, yung kirang pingalingan. Magpasalamat kami naman king pagpapalang Aldoritan. Sabi niya mo, karing kaya kaming kapatid, nilo naman dito. Makabukod. O Diyos, sa mamulit.
Salamat na nakakakinggan. Ikaw ang panalangin. Kaya may mabilog ng pamilya, ikaw malung asawa, at di mo rin. Di ka rin ang pingarin ang pong kapatid. Lalo mo dagdagan pagpapanang ang lubig at ikayang bili. Ang mga tabi, ikayang sika ng baka ito o Diyos. Mumuna, ikasiwa na kayo lalo nang patuloy ang tipurin. Kaya kami nalang malambat pa rin inyato. Di kayang kaluran. At salamat. Gagamitan may umapagalit sa reka bilang kaya nagtatagapan ng pagpapala, hindi material. Sabi ka lang karela ng hindi ang iglesia at nagkapalang tao. Nakagpong, nakasalamat. Ito panalo. Ikaw may mumpating akawaling pa sa madalaw Diyos na mga nanong inas ka payapa, ikaw ang balinalaginan. Antipurin, kaya may naling kaya ng anak kinahumin. Pastor Abby Gatibla, ikaw yung asawa. Karihan sa iyo, ikay-ikan. Bilas ng payapa, at antipurin, ikaw ilayo ng Jesus, itipigay ang panalangin. Bendisyonan na kayo ning Pasko na ning lugon, ning Diyos pa. Bendisyonan na kayo ning Pasko na ning pamagligtas, ning Diyos anak. Bendisyonan na kayo ning Pasko na ning pagtubig, ing Manalay Espiritu Santo, ngani ang pambukas. Amen. Bayo po, may baby. God bless po. Kaya naman.